With regards premium and unleaded, wala namang problemang magpalit-palit yan. Pero kung ang naka-indicate sa inyong sasakyan o ang recommended na fuel sa sasakyan ninyo is 95 octane or premium, yun dapat ang ilagay ninyo. Pwede kayong mag-upgrade pero hindi kayo pwedeng mag-downgrade. So kung premium yung nakalagay dyan, hindi kayo ideal na mag-gas ng 91. Pero kung nakalagay lang is 91 octane or unleaded lang naman, walang naka-indicate, you can go up to 95 octane. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at naka-receive tayo ng question na related sa fuel or gasoline. At yun nga daw, accidentally, nalagyan daw ng premium o yung 95 octane yung kanyang sasakyan. At ang question niya sa atin is kung may masisira ba. So, sa sasakyan kasi mga paps, no, okay lang tayong magtaas ng octane pero hindi recommended na magbaba tayo ng octane. May mga kotse na ang recommended o nakalagay sa kanilang manual is dapat 95 octane yung ilagay. So kung merong ganun sa manual ninyo, hindi kayo pwedeng mag-gas o hindi ideal na mag 91 octane kayo o yung tinatawag na unleaded. So from 95 pwede kayong tumaas. Halimbawa kung may 97, 100 octane, okay lang yun. Pero for example, wala nakalagay, unleaded lang ang nakalagay, so pwede kayong magsimula sa 91 kahit magkarga kayo ng 95 or kung 100 octane, okay lang yun. Wala kayong magiging problema sa inyong sasakyan. Okay, kumbaga yun nga, pwede tayong mag-upgrade ng ating gasolina pero hindi tayo pwedeng mag-downgrade. Kasi pag yan ay dinowngrade ninyo, halimbawa nakalagay 95 octane ang recommended sa kotse na to. Pag nag 91 octane kayo, pwedeng magkaroon yan ng engine knock. Yan. So hindi magiging maganda yung tunog ng inyong sasakyan o hindi maganda yung sunog niya. Kasi ang bawat sasakyan, sabihin natin tinutune yan based dun sa fuel na ideal sa kanya. So halimbawa yung sasakyan niyo naka-tune siya for 95 octane, so okay yun, 95 octane lang talaga. Okay? Then kung naka-tune naman yan, halimbawa 91 octane, pwede rin naman. Okay, pero ito yung isa sa mga controversial na question dyan eh. Meron ba talagang kakaibang experience kung nagagas tayo ng mas mataas na octane sa mas lower na octane? Okay. So sa akin kasi ganito yan. Kung hindi nyo babaguhin yung driving style ninyo or ibababad nyo lang naman sa traffic, walang acceleration, walang highway, almost the same lang yan. So walang pinagkaiba yan. So kung hindi nyo babaguhin yung driving style ninyo, bababad nyo lang naman sa traffic, walang pinagkaiba yan. Now, magkakaroon ng difference yan kung ang senaryo natin is nasa highway tayo o especially kung nag-overtake tayo. Yan, doon natin mai-experience yung pinagkaiba nung tinatawag na unleaded tsaka yung premium. So pag unleaded tayo o yung 91 octane, kalma-kalma lang yung takbo natin. Okay? So kalma-kalma lang yan. Yan. Pero kung tayo ay naka premium, yan. Diyan tayo medyo kumbaga mas maganda yung natin diyan. Mas maganda yung takbo. Kumbaga mas kumbaga sa diyan is mas maganda yung acceleration. Para sa akin para sa akin 'yun kasi pag in-experience niyo yan, halimbawa 91 octane kayo. So, pakiramdaman ninyo yung takbo ng sasakyan ninyo. Tapos all of a sudden pag naubos niyo na yung 91 octane, maglagay kayo ng premium. So doon yung makikita yung o may experience yung difference. Pero hindi lahat ng kotse, hindi lahat ng kotse pwedeng ganun.
Kasi nga, yun nga, kung 95 octane yung talaga recommended, eh wala lang pinagkaiba. Pag nag-downgrade ka, mag-i-engine knock pa. Okay? Pero kung halimbawa, tinaas mo, yun, pwedeng mas maganda rin yung response ng inyong sasakyan. Halimbawa, ito, Vios ko. Sinubukan ko talaga to sinubukan ko to. So, nilagyan ko siya ng 91 octane. And, kalmado lang yung takbo. Yan naman yung, kalmado lang siya. Pero pag nilagyan ko to ng premium, no? Talagang nagiging iba yung response niya. Mas maganda yung acceleration, mas maganda yung bilis, mas matulin yung sasakyan, lalo na sa overtaking, mas maganda yung power niya. Mas iba yung iba yung leaks Although minimal lang naman. Hindi naman yung tipong parang tumuli ng todo. Hindi naman ganoon, no? Hindi naman ganoon yung sistema. Sabihin natin ganito. Parang gumaan ka ng kalahating tao. Yan. So kung may nakasakay kang tao, gumaan ka ng kalahati. Yan yung experience. Now, pag pinatay mo yung aircon, yan, parang gumaan ka ng isang tao pa. Parang gano'n, kumbaga, kalahati. So, gumaan ka ng isang tao. So, yan yung experience pag halimbawa, naka-premium ka, tapos ikaw ay patay pa ng aircon. Kaya nga, sa mga yung medyo gustong pag halimbawa highway driving, gusto ko mag-enjoy, yun, patay aircon, tapos naka 95 octane yung sasakyan ko, iba maganda yung response para sa akin para sa akin. Kasi sa totoo naman, yung aircon talaga, kasi yung compressor may bigat yan sa makina, so talagang nakakatulin yan ng sasakyan, nakakatulin yan lalo na pag mga overtaking na paahon, yan, nakakatulin yan. Now, way back then, ganun din meron din ako yung Hyundai Ion ko, 800cc. So, tinry kong patayin yung aircon niya, tapos nagkarga ako ng 95 octane. Ang tulin ng kotse ko na yun. Ang tulin niya. Ang ganda ng response niya. Ang tulin ng sasakyan. So, naitakbo ko siya talaga ng above dun sa normal niyang takbo. So, yun yung ko naman So, yun, sa Mirage ko rin, iba rin yung response. Although ito naman yung medyo problema, no? Kung sakali mang itatraffic mo kasi yung 95 octane, nagsasayang ka lang ng pera. Yun yung reality naman. Kung halimbawa, senaryo, heavy traffic that day, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. So, pag alam ko naman na within Metro Manila lang ako, hindi naman ako mag-highway driving, 91 octane is good for me na. Yun lang yun. Kung kalmado lang ako mag-drive. Now, kung ako ay mag-outside Metro Manila, so medyo, syempre, highway tayo, matulin yung takbo, I'll go for the premium. Yan ako, ganun ako mag-gasolina, no? Paiba-iba, depende kung saan ko gagamitin yung kotse. So, yun naman yung akin. Okay? So, yun yung akin, no? So, nasa sa inyo talaga, diskarte nyo yan. Na pag-isipan nyo, para sa akin i-evaluate ninyo kung saan ba mas maganda yung response ng sasakyan ninyo. Kasi then i-match nyo yung driving style ninyo. Yan. So again, do sa question wala namang masisira yan, no? Kasi nag-upgrade ka naman Ang mahirap kung halimbawa nag 95 octane ka, 95 octane recommended sa'yo, bigla ka nag-downgrade. Yun ang mahirap, mag-i-engine knock yan. So ubusin mo talaga yun. Pero yung halimbawa naman is premium, unleaded naman, 91 octane lang yung talaga nilalagay sa'yo, nag-up ka ng 95, okay lang, walang problema yan. So walang engine knock yan. Okay? So yun, sana nasagot natin. Medyo mahaba yung kwento natin, pero sana nakakuha kayo ng mga konting idea with regards sa yun nga, premium and unleaded sa gasolina. Para at least, di ba, kung sakali magkakaroon din kayo ng ganito senaryo, may idea rin kayo kung ano yung mangyayari. Okay? So yun, mga paps, kayo kung may question kayo with regards unleaded, premium, yan, 95 octane, 91 octane, they're both unleaded. Okay? Sagutin natin, unleaded sila pareho. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.